Dalawa sa pinakatanyag na classic scooter type dito sa bansa natin. Isa, matagal nang nandito sa bansa at isa naman, masasabi natin na bagong salita. This is a head-to-head comparison ng Yamaha Mio Fazio at ng Kymco Like 125 Italia. Let's go! At syempre, the biggest factor when choosing the motorcycle is yung presyo. Syempre, dapat pasok sa budget natin. The Yamaha Mio Fazio has an SRP of 92,900 pesos. Habang si Like 125 Italia naman, you can get this as an SRP of 84,900 pesos. So, mas mababa sa presyo si Like 125. Yun. Saan pasok ang budget mo dito? O, di ba? Vintage looks, classic, style na never naluluma. Parehas to merong old school vibe sa kanila. Pero hihimayin natin kung alin nga bang forma ang maswak sa'yo. Dito, kay Yamaha Mio Fazio, as you may have seen sa mga reviews natin, classic, simplist, minimalist, pero more on oval theme yung kanyang mga linyahan. Tapos plain lang yung kanyang fairings dito with black accent dito. Tapos mapapansin natin, pagdating naman sa front fender, may kalaparan din yung shocks niya nakapaloob dun sa front fender. Habang pagdating naman dito kay Like, ito naman yung mas makanto. So makita natin, this is pentagon in shape. Tapos mas may texture yung harap dito going down dito sa Kymco logo, corrugated. Malapad din yung kanyang fairings at actually mas malapad yung front fender. Kung titingnan mo tong dalawang to, pagdating sa bulto o yung laki tingnan, di hamak na mas malapad tingnan si Like 125 Italia. Especially if you're looking at it at the front. Tapos, parehas na motor, may gulay board. Parehas na motor, sakto lang yung seat, flat. Ang kalamangan lang ni Like 125 is, eto, meron siyang korte. Pansinin nyo ito mga brada. Yung korte niya dito, tapos mas malapad yung sa may bandang puwetan mo. Komportable din naman si Yamaha Mio Fazio, pero mas plain lang yung shape ng upuan nito. Okay pa rin naman when it comes to comfort. Pagdating naman sa likod, the Fazio has that more of a modern grab bar. Ito, itong itim na to. Yan. Habang si Like 125 naman, stainless. Tapos ito kasi, ganito talaga yung mga classic scooters dati noon. Merong extra grab bar pagdating dito. Sa Fazio, may kita natin, we have some decals. Yung logo niya, yung branding, the combination of the colors, pati yung Fazio logo dito, meron din yan. Pagkatapos pagdating dito sa likod, it still maintains yung oval shape niya. Habang si Like naman, sabi nga natin, mas minimalist to. So malinis, yung pagdating dito sa kaha, tapos mas malaki naman yung presence nung kanyang taillight. Tapos gaya ng sabi rin natin, same with dun sa itsura nung harap, mas may kanto. So mapapansin nyo, ayan, hindi siya round yung kanyang mga edges dito. So, two of the scooters, classic looking. Ano nga ba mas swak sa'yo? Di ko alam eh. Kaya na lang mamili kasi subjective yan eh. Pagdating sa looks, bago ka makalimutan, pagdating dun sa pillion step natin, si Fazio mas maliit. Ayan. So maybe this is about 3 or so inches. Tapos dihatak lang yan, tsaka dibalik. Tapos si Like 125 naman, mas malaki yung tapakan niya. Kaya tapos syempre napapress yan din yung dito. Baka hatakin niya na. This is about maybe 3.5, close to 4 inches ng peg. So mas malaki yung tapakan niya dito. Kaya mga brother, alin dito sa dalawang to ang maswak. Kung ako ang tatanungin nyo, you will go for the Yamaha Mio Fazio kung mas gusto mo yung mas sleek, mas manipis yung konti, yung meron pa ring touch ng modern lifestyle. Pero kung gusto mo yung talagang sticking to that old school vibe at saka mas malapad, mas mabulto tingnan, dito ka naman kay Like 125. Performance naman tayo ng makina mga brother, importante yan. Kumbaga isa yan sa pinaka-importante dapat natin tinitingnan. Ang bilis ko magsalita. Pero tuloy lang natin yan na dapat natin tinitingnan when we're choosing the motorcycle. Alright, base sa ating review, check niyo yung full performance ng makina nito. Pero the Like 125 will give you that half a second delay bago mo makuha yung punch na hinahanap mo if you are coming
from a full stop. Pero pag nakaarangkada ka na, mas smooth na yung acceleration nito. Will probably just give you an easy 85 to 90 kilometers per hour. Pagdating sa top speed, hindi ko kasi talaga tina-top speed yung mga bike kasi wala naman tayo sa track di ba? Tsaka yung mga ganitong bike, hindi na natin tina-top speed yan kasi pang mga commute and chill ride yung mga motor na ganito. Ngayon, pagdating naman kay Mio Fazio, ito naman mas may punch. Only because meron na rin tong hybrid assist na tinatawag. Ito yung kumbaga may tulong ng kuryente for the first 3 seconds ng launch mo. Kaya halos walang delay itong motor na to. Yun yung masasabi ko between the two, yun yung malaking advantage niya. Actually, not just versus the Like 125, but with any other 125cc scooters out there. Kasi talagang pag tinatag mo to, ibang klase yung response. Can easily go to 95, 100 kilometers per hour on a shorter stretch. So, pagdating sa power tsaka pagkaswabe ng makina, I would have to give it to the Fazio. But again, this is just based on my personal preference. While sa Like 125, hindi ka magpapahuli. Pero mas gusto ko yung pack, yung punch ng Fazio pagdating sa arangkada. Brakes naman tayo mga brother yan. Brakes. So, typically, pagdating sa mga 125cc, minimal lang yung, yung difference, especially when we're comparing them. So, itong dalawa, yan na, harap ko na sa inyo. Parehas disc brake in front. Ito lang pansinin nyo. Si Like 125, it has a wider diameter pagdating sa kanyang disc. Tapos, yung calipers niya, ito, yung iipit mismo sa disc, mas malapad. So, mas malaki yung surface area na sasayad dito sa disc brake natin when it comes to stopping. Kasi, dito naman kay Fazio, mas maliit din naman yung kanyang diameter pagdating sa disc. Tapos, we just have a singular circular calipers naman dito. It may have something to do with the overall weight and power delivery of the motorcycle. Pero kung, the capacity of the brakes and the diameter, medyo mas lamang si Like 125 dito. Pero, mas lamang palalo si Like 125 pagdating naman sa rear brakes. Bakit? Silipin natin si Fazio. Etong brake ni Fazio, while it is dependable, drum brake pa rin yan mga brother. So from time to time, for us to be able to get the maximum capacity ng drum brake, every now and then you have to check it, you have to adjust it, di ba? May mga pinipihi tayo dyan. Habang, eto namang si Like 125, impressively, disc brake na to. Yan, solid oh. So you don't see a lot of 125cc na merong disc brake sa likod. Actually, pati nga di ba sa mga 150, 155, 160cc, yung iba nga hindi pa disc brake eh. So, definitely a clear advantage for the Like 125 when it comes to the overall braking system. Suspension naman tayo mga brother. So, una, pagkumparahin natin, mabigisan lang yung specs. Dito, kay Fazio, we have monoshock. So, isang shock, yung nasa likod, which is over at the left side. And pagdating naman dito kay Like 125, surprisingly, dual shock siya. So left and right, you have the shock absorbers right here. Pagdating naman sa performance, kung baga yung pagkaswabe nung plane nung rear suspension ng dalawang to, while lamang si Like 125 dun sa specs, kasi nga dalawa yung shocks nito versus isa, pag sinasakyan mo na, hindi mo na masyadong ramdam. Bakit? Kasi parehas ng motor, swabe naman yung kanyang rear suspension. Swabe yung play, swabe yung damping, yung rebound, okay siya. Again, this is based on my weight, which is about 215 pounds. Ngayon, pagdating sa harap, parehas to telescopic fork. Ang mapapansin ko lang dito is mas malaki yung diameter ng telescopic fork ni Like 125 versus ni Fazio. Again, hindi lang yan basta-basta ang basis pagdating sa suspension. It may have something to do with the overall power and weight ng mga motor na to. Pero ang napansin ko, pagdating sa tagtag, mas ramdam ko yung tagtag dito kay Fazio versus kay Like 125. Kung mapapansin nyo dun sa nakaraang video natin, yan, pinatuning natin to sa AV Moto, Juan Moto Avenue branch dito sa may Santa Maria, Bulacan. So, you're welcome to do it. Punta lang kayo dito. Hindi naman siya ganun katagtag to the point na mapapagod ka at it will bother you, but kung comparison, mas okay ang front suspension ni Like 125, pero pagdating sa rear suspension, halos parehas lang sila. Alright, features naman tayo mga brother. Umpisahan natin, binuksan ko na eh. Pagdating sa headlight, what we have sa Yamaha Mio Fazio is
LED lights na yan. Pagdating naman kay Like 125 Italia, bulb type pa rin to. Punta naman tayo sa panel. Dito kay Fazio, what we have is an all-digital panel. Not LCD, hindi na siya colored. It just gives you just the right amount of information pagdating when we're riding the motorcycle. Pero habang paglipat naman natin dito kay Like 125, sabi nga natin sa ating full review, this preserves yung old school type talaga kasi pati yung panel niya analog pa rin. Ang tanging digital lang dito is yung relo. Tapos yung pagka-digital niya, ay may mga old school pa. So, kumbaga, I think Like 125 went for the overall classic feel, while the Fazio went for the more modern take pagdating dun sa mga digital panel nila. Ngayon, pagdating sa mga practical features, eto. Si Like 125, you have a utility hook right here. Siyempre, may gulay board yan. Tapos, pagdating naman dito sa compartment, may kita mo isang buo yan. Tapos, kailangan natin ng susi to open. Yan. Malaki rin, no? Habang si Yamaha Mio Fazio, ito naman yung mga more modern take na, no? So, you will have the utility hook, tapos meron pa rin yung Harbinger lock, gulay board pa rin. Tapos, ito, hindi mo kailangan ng susi to open. Meron lang siyang lever dito. Tapos, may charging port na rin to. Tingnan natin charging port na to. Ang charging port na to, mga brad, is USB ready na. Tapos, meron ka lang maliit na pocket dito, maybe for drinks or basahan. Pero, wag natin kalimutan na si Like 125, may charging port na rin yan. Hindi nga lang siya USB ready. It's more on universal. Yung bibigay ka ng adapter. So, for the practical features, depende na lang siguro sa'yo kung ano ilalagay mo. Pero kung kailangan mo ng charger, kailangan mo paglalagay ng cellphone, parehas naman functional. Depende na lang sa style at saka kung ano yung mas trip mo sa dalawang to. Ngayon, punta naman tayo sa seat compartment ng ating mga motor. So, mapapansin nyo, yung kay Like 125, binunot ko pa yung susi dahil wala tong knobs or levers na makokontrol mo dito sa harap para buksan yung upuan natin. Old school talaga eh, no? Eto siya. So, kailangan mo ng susi for us to open this one. And yan, ang kanyang underseat compartment. As we have discussed dun sa review, hindi kasya ang mga full face helmet dito. Some half face helmet would fit. Depende na lang sa size, pero yung full face hindi talaga kasya. Pagdating naman dito kay Fazio, so modern take na rin to kasi yung pag-open ng seat nandito na. And then it opens up like that. Ito naman, mas malalim. Pansin nyo? Yan, mas malalim at saka mas malaki yung underseat compartment ni Fazio. Although, this will not still fit a full face helmet, mas marami ka lang mailalagay pagdating dito. Pagdating naman sa fuel tank capacity, si Fazio meron tayong 5.1 liters. Tapos dito naman, kay Like 125, 6 liters. So, lamang ng konti, ng halos 1 litro si Like 125 pagdating dito sa fuel capacity. Pero, pagdating naman sa gas consumption, magkahalong walwal at saka chill mode, kay Like 125, I'm getting around 35 kilometers per liter. Tapos, on a 6-liter gas tank, magayo-gayo na rin yung mararating natin yan. Kay Fazio naman, ito, medyo malaki yung lamang na dito dahil kahit na mas maliit ng konti, ng halos 1 litro yung kanyang fuel tank capacity, mas tipid naman to sa gas. Kasi sa Fazio nung ginagamit na to, I'm getting around 42-43 kilometers per liter. Alam ko yung iba mas tipid pa sige, pero siguro mas mabigat nga ako. Tsaka mas masarap kasi ipigay yung throttle, kaya mas lamang pa rin pagdating sa gas consumption si Fazio versus the Like 125. And additional feature naman pagdating kay Fazio, Fazio features the Y-Connect functionality. Ito yung connect mo yung motor dun sa phone mo for you to be able to monitor yung mga PMS, fuel consumption. But honestly, sa atin na lang, hindi ko kailangan ng Y-Connect. So kahit na walang Y-Connect si Like 125, it's something that I can live for. Para kahit sa mga ibang motor ko pa. Siguro it's something that I never needed when I am riding, and even if I'm not riding, yung imo-monitor ko yung motor ko, it's something that I can, ako lang to ha, I can let go of. So it really doesn't matter for me. So yun yung mga features mga brother, some of the practical features ng dalawang motor na to, pinagkumpara lang natin, pinagdikit-dikit. At bago ko pa makalimutan, isa sa mga nagpapatipid din sa gas consumption ni Fazio is the automatic start and stop. Ito yan. You can turn on, turn off. Ito naman yung magsha-shutdown yung engine. Let's say, huminto ka sa traffic light or
traffic lang talaga, huminto ka, engine will shut down, tapos pag nag-throttle ka, under ka na without having to push the start button. Isa yun sa mga fuel saving mechanisms ni Fazio. Again, for the full features ng motor na to, please feel free to check out yung mga full reviews. Meron tayo niyan, Fazio and the Like 125. Check out nyo lang yan. Para naman sa mga nagtatanong gaano kataas ang bawat motor na to pag sinakyan, you may use me as a reference. 5'10 in height, unahin na natin, si Like 125 Italia. Para sa height ko, abot na abot. Pero mas mataas ang seat height nito kaysa kay Fazio. So, maaaring yung iba na gusto nito pero mas mababa yung height, let's say 5'2" and below at hindi pa talaga sanay pagdating sa pagmumotor. Baka mahirapan kayo kasi titingkayad talaga kayo dito. But nonetheless, upright, riding position, komportable ang upuan, may space. Pagdating sa floorboard natin, nakakagalaw pa rin yung pako, tsaka enough space na rin yung manibela if pag sinagad natin yung turn, hindi masyadong sumasayad sa aking hita. So, goods at saka yung manibela, tama yung lapad, tsaka malapit sa akin. So, mas komportable pagdating dun sa ride natin. Tingnan naman natin yung position ko, tsaka yung seat height ni Yamaha Fazio. Si Fazio naman, mas mababa ang seat height. Kahit shorter riders, kayang-kaya to. Actually, mga anak ko, kayang-kaya ito itayo, i-ride kasi mas abot nila, mas mababa yung seat height. Pero pagdating sa overall ergonomics, ganun din. Tama lang yung lapad ng manibela. Standard riding position, meron din konting space para gumalaw yung paa mo, similar to the Like 125. Ang napansin ko lang dito, yung panel mo mas nakaharap sa'yo, mas nakaslant dito. So, it's a good thing kasi mas nakikita mo yung information pagdating dito, no? Tsaka digital na rin yan, eh. So, but in terms of riding comfort, halos parehas lang talaga ang gagamang lang si Fazio pagdating dun sa mga shorter riders na gusto, mas abot nila yung ground pagdating or when they are riding. This is our motorcycle comparison for today, mga brother. May mga bagay na gamang si Fazio, may mga bagay na gamang naman si Like 125. Nasa sa'yo na lang yan kung aling mga factors na yun ang mas importante para sa'yo. So sana nakatulong tong video na to sa pagbili mo kung sakaling itong mga motor na to ang choices mo. At para hindi ka mahuli sa mga motorcycle news, reviews, and updates, be sure to tune in at follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, YouTube, Facebook, and Instagram. To the next video, mga brother. Mabilis ang comparison sa dalawa sa mga classic scooters na meron sa Pilipinas ngayon. Isa pa. At syempre, pinakamalaking factor. Syempre, The biggest Englishing ko na nga lang.